Hello everyone! Welcome to my vlog. So, meron akong video for today na i-vlog ngayon. So, ito yung ating topic for today. Paano kumita through residential lot? Okay, so kung halimbawa residential lot ang bibili nyo, o lote sa isang subdivision or pang-residential, paano kakikita dito? So, itong residential lot, if nasa developer ka, may mga cut na siya, no? For example, 100 square meter, 123 square meter, 200 square meter. Pero ito ay nasa subdivision. So, kumita sa residential lot, kahit walang bahay ay posible. Narito ang practical at subok na paraan, okay? Real estate, lalo na sa Pilipinas. Real estate in the Philippines tayo. Number 1, buy low, sell high. So, ito yung flipping. So, yung flipping is bibilin mo siya ng mababa at isisell mo ng mataas. No? Bumili ng lote sa pre-selling or mura, new township, upcoming area. So, bibili ka pre-selling ha, pre-selling. Lote ang bibilin mo. I-hold mo siya ng 2 to 5 years, tapos i-resell kapag mataas na ang value. Ayan. 2 to 5 years, i-hold mo siya. Kasi ang 5 years na, tumataas na ang value niya. So, i-hold mo siya nun. Kumita sa price appreciation. Example, ha? So, sa price, di ba nag-appreciate ng value? For example, binili mo siya ng 1 million. After 3 years, magiging 1.4 million na siya. Or depende, kasi pwedeng 1.5, 1.6, no? Tumataas kasi siya. So, hindi accurate, no? Ang pagtaas ng Depende kasi yan sa location. So, kung tumaas na siya after 3 years, sabihin natin magiging 1.4 siya, kumita ka ng 400,000. So, iles mo doon yung, gumawa ka ng portfolio, like, ano yung mga nagastos mo, ano yung mga kinita mo, no? So, that is number 1. Number 2, installment to cash resale o pasalo. Ito, usually, itong number 1 at number 2, ginagamit to sa amin, through developer, pwede siya. So, number 2, installment to cash resale, or ito yung pasalo. So, bumili ka ng lote via installment. Tapos, syempre, habang tumataas ang value, i-resell mo siya sa cash buyer. Cash buyer, ha? Tapos, kasi pasalo siya, i-transfer mo yung mga dokumento, mga rights. So, itong number 2, maliit ang puhunan pero mabilis ang ROI. So, itong number 2 na to, usually, magandang gamitin ito sa mga gustong mag-invest ng mga property or for mga business-minded. Kasi, gino-grow lang nila yung mga money nila. And this is a short term. Pwede siyang short term. Kasi, maliit lang yung puhunan nila, pero mabilis yung ROI kasi tumataas na ang appreciation value. Tapos, ibebenta na nila. For example, equity lang yung binayaran nila or down payment. Tapos, pagdating ng amortization, ipapasalo na nila yung kanilang property. So, eto usually yung ginagamit natin. Usually, mas maganda, mas mabilis kasi to. Ito yung short term. Okay? So, installment to cash resale or pasalo. So, sa developer, sa Philinvest, wala po kaming mga pasalo. No, legit mother title with MRI, meron po tayo dito sa Philinvest. So, ikaw na lang bahala. Kapag nakuha mo na yung property, pwede mo na siyang i-transfer sa iba. Okay? So, that is number 2. Number 3, land banking. So, bumili ng lote sa area na may upcoming roads, malls, airports, township. I-hold ng 5 to 10 years. Ito yung pinaka-passive. So, malaki ang potential gain nito. Kasi, kung i-hold mo siya ng 5 to 10 years, grabe, ang laki ng ang laki ng appreciation value. Kasi, mas matagal mo siyang i-hold, mas tumataas ang value niya. So, may upcoming roads. So, laging titingnan siyempre ang location. Kasi, dito nagbabase ang appreciation value. Number 4, parent lot, subdivide, sell. Ayan. Itong parent lot, ito yung, kung malaki ang lote, hatiin sa mas maliit na cuts, ibenta per square meter. So, hindi ako aware dito sa parent lot, subdivide, tsaka sell. No? Kasi,
true developer kasi kami, so may mga cut na siya. For example, 100 square meter, 248 square meter, 129 square meter, nakakat na siya. So, etong parent lot subdivide cell, ito yung mga malalakihang lote na hinati-hati nila. No? So, siguro, yung mga bumibili nito, yung mga investor talaga, mga lot investor. So, ito yung mas mataas ang total selling price kumpara sa isang bagsakan. Oh, ayan. Parent lot subdivide cell. Ito yung mga nagsasubdivide na kumukuha ng mga property na subdivide. I'm not aware for this number 4, ha? Okay? So, number 5 na tayo. Lease ang lote kahit bakante. Ayan. So, kung may lote ka, bumili ka ng lote, pwede mo siyang paupahan kahit wala siyang bahay, kahit lote lang. So, pwedeng paupahan. Number 1, parking space, warehouse container area, cell site, billboard, garden, or urban farming. Ayan. So, pwede kayong mag ng upa doon, pwede mong taniman, di ba may lote ka, pwede mong taniman, or kung ano man ang gagawin mo. May monthly income kahit walang bahay. So, maganda kung lote talaga ang iyong i-invest kasi pwede mo pa rin siyang paupahan kahit wala siyang bahay. Di ba? O, pwedeng gawing parking. O, papaupahan mo siya. O, mag-garden ka, pwede mo paupahan kung sino gusto mag-garden. So, maganda. Cell site, billboard, okay? Warehouse or container area. Maganda siya. Okay? So, ito number 5, kahit bakante yung lote mo, gamitin mo siya. Kahit lote lang siya, kahit hindi bahay. So, mas maliit yung babayaran mo kasi lote lang siya, wala naman siyang bahay. So, itong number 5, mas maganda. Perfect. Agree ako dito and perfect to para sa mga lot investor. Number 6, joint venture sa builder. Okay, so ito yung ikaw ang lote, builder ang magtatayo ng bahay, hati sa kita pagkatapos maibenta. Walang malaking cash out sa construction. Ito yung business venture, no? Ito yung may lote ka, halimbawa ikaw yung may lote, tapos yung partner mo, hati kayo, tatayuan nyo ng bahay, yung lote mo. So, hati kayo doon sa kita. For example, gagawin yung paupahan, ganyan. Walang malaking cash out sa construction. So, yung construction, less expense na. So, itong joint venture na to, siguro, applicable ito sa mga mag-asawa, yung mga magpapamilya. Kasi, medyo mahirap ito kasi, katulad nan, baka pag-awayan nyo pa yung, kasi, 'di ba? Magtatayo kayo ng property doon, magtatayo kayo ng bahay, tapos hati pa kayo. So, ito para sa akin, hindi applicable tong joint venture sa build, yung magbibuild kayo ng construction. Pwera lang kung mag-asawa, kasi, syempre, conjugal din sa kanila yon. Pero kung hindi mo naman ka mag-anak, or friend mo lang, di ba? Parang ang hirap nitong joint venture builder na to. Kasi, magtatayo ka ng bahay. So, magle-less yung construction nyo. Pero itong joint venture na to, ginagamit ito kay Philinvest. So, ito, naghahanap din ako ng mga partnership na pwede kayo doon mag-joint for real estate business partner na pwede kayo mag-joint venture sa property na kukunin ninyo. Then, isa-sell. Kasi ito, may bahay na itatayo. So, may builder kasi to sa builder. Pero yung joint venture sa partnership, ito yung property investment, no? Na maglalagay ka lang ng pera mo, then agreement yung dalawa ng partner mo. Pwede kayong mag-share doon sa property. Then, pwede mo nang ibenta. No? So, kumita ka na kasi tumaas nga yung value ng property. So, ito kasi is lote kasi to, joint venture sa builder. Iba ito, ha? Pero meron din tayong joint venture partnership sa real estate. Ipapaliwanag ko na lang yan for the next vlog natin kung paano tong partnership natin. But this is from lot residential kasi. So, iba ito. Okay? So, yan yung number 6. Number 7, collateral for business or investment. So, ito yung gamitin ng lote bilang collateral, pang kapital sa negosyo o ibang investment. Kaya yung lote is equals to leverage. Ayan. So, ito yung magandang gamit ng real estate kasi pwede siyang collateral. Halimbawa, gusto mong mag-business, magtayo ng negosyo, ayan, gamitin mo yung property mo as collateral, or kung gusto mong mangungutang sa bangko, gusto mong bumili ng sasakyan, so ito, pwede mong collateral siya.
pangkapital sa negosyo o ibang investment. Okay. So, maganda kasi ito. No, maganda kumuha ka ng mga real estate properties kasi this is pwede maging collateral sa'yo. No? For business or investment. So, maganda ito ha, maganda. Ito, especially kay Philinvest, mother title siya. So, within 2 years, naka-ready na yung title niya. Pwede mo makuha unless pag fully paid ka na. No? May insurance din. So, maganda if legit yung ano nyo, yung itatransact nyo kasi sigurado yung titulo, may titulo siya, no? Unlike mga pasalo, mahirap kasi nga iba yung may-ari. Dito kay developer sa Philinvest, kayo talaga yung may-ari ng property investment. Okay? So number 8, tax advantage long term. Mababa ang holding cost ng lote, tumataas ang value kahit walang ginagawa. Ayan. So ito yung pinakamaganda sa real estate, no? You invest a property kahit natutulog ka, nag-grow yung money mo. Wala kang ginagawa, kumikita ka. Ayan. So ito nga, no? So last na to, number 8. So tips para mas mabilis kumita, piliin ang malapit sa future development. So location. Then buy during early lunch. Maaga pa lang, ila-lunch pa lang ang project, bumili na kayo. Oo. Kompletuhin ang titles and documents. Ayan. So kailangan may mga title and documents ka. Pero kay Philinvest ay kompleto na po ang mga titulo na, ready na yung title niya, yung mga dokumento, ready na rin siya. Oo, wala na po kayong iintindihin kasi kompleto na siya. Think long term, not rush profit. Ayan. Mas maganda long term kasi mas malaki yung kikitain nyo kapag ka long term kayong mag-isip. Halimbawa, 5 to 10 years, i-hold nyo siya ng 5 to 10 years, napakalaki na po ng appreciation value niya. So, wag kayong magmadali na kumita agad, no? Kaya lang, itong long term, meron din tayong short term, like yung nasabi ko sa number 2, yung mga pasalo, i-resell nyo siya. Pwede din siya short term. No? So, equity, after equity, pwede nyo siyang i-transfer sa iba, ipasalo nyo. So, yun yung short term. Pero, maliit lang din yung inyong doon, ROI nyo, kasi nga, 'di ba? Ang equity lang naman is 3 years lang naman siya, 'di ba? Na almost 3 to 4 years lang ang equity. So, maliit pa rin siya, 'di ba? Unlike kung 5 to 10 years, 10 years mo siyang hinold, mas malaki na po yung value niya. Okay? So, yun lang. Pagdating sa real estate, you have to think long term. Especially kung magwe-venture kayo sa real estate. Okay? So, I'm looking for buyer and seller. So, kung gusto mong bumili, pwedeng-pwede po. At kung gusto mong magbenta ng real estate properties, pwedeng-pwede din. Buy and sell ka lang kasi you can earn more passive income, earnings potential sa pagbabuy and sell ng mga property investment. So, Philinvest is in your hand, is within reach, no? So, if you want to know more about the project ni Philinvest Land Inc. at gusto mong makipartner sa malaking kumpanya na ito, we have a company, Freedom Business Group of Company and Fridge Revolution Community para sa lahat ng mga OFW na gusto maging entrepreneur at gusto mag-venture ng real estate business. Na kahit nasa abroad sila, meron silang mga trabaho, pwede silang mag-part-time through real estate business opportunity and pwede pa ito sa buong pamilya nila. No? So, if you are interested to know more about real estate projects, more details about real estate business opportunity, kompleto na po tayo dito sa Freedom Business International and of course, partner by Philinvest Land Inc. So, join na sa community, sa Fridge Revo community, dahil ituturo namin sa inyo lahat ng mga dapat ninyong malaman kung paano po kayo makapag-start, mag-venture sa real estate and makapag-start ng investment.
Okay, kompleto tayo. All-in package. Meron tayong business, meron tayong marketing, meron tayong education, meron tayong mga events, napakarami po nan, kaya naman, join ka na. Okay? At isasend ko sa'yo, at i-discuss ko sa'yo, i-guide kita sa lahat ng sa journey mo dito, sa real estate journey, and sa yung success. Okay? So, maraming salamat. Thank you for watching this video. I'm Mary Grace Garcia, and I'm BSREM graduate, Bachelor of Science Real Estate Management graduate, from Fritz Revolution, Gardner College, yan. Partner namin si Gardner College. And, I'm also a realtor, yan. I'm also a senior advocate ng Fritz Revolution. So, tutulungan kita, kabayan, sa lahat ng iyong mga problema sa financial, inspiration, pagbabago ng mindset, at i-share ko sa iyo ang aking mga nalalaman dito sa real estate journey ko. Yan. By the way, 5 years na po ako sa February 5 sa real estate. And meron akong mga mentors. So, pwede kitang i-endorse sa mga mentors ko na mas ma-expert na sila. Kasi, syempre, matatagal na sila sa industry. So, pwede kitang i-endorse doon. Kaya join ka lang sa community, Fritz Revo community, if ikaw ay kabayan OFW, dahil malaking tulong sa ito. Libre lang ha, wala pong bayad, libre, lahat po, libre. Unless mag-i-invest ka ng property investment. So, may bayad na yun. Pero, kung ikaw ay mag-i-start pa lang, wala kang babayaran, no? If gusto mo mag-invest ng property, kailangan kasi malinaw sa'yo kung bakit ka kukuha ng property investment. So, we are looking for buyer, bibili, and seller. Kung gusto mo mag-sell, kung gusto mong mag-other extra income, pwedeng-pwede. Tutulungan kita. Okay? So, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching this vlog video. I love you so much, guys. And don't forget, God loves you. And this is Mary Grace Garcia. Always be a blessing to others and try to say good things to everyone. Thank you very much. Bye.